Uy, kumusta tayo mga kababayan, mga katito? Ito na naman si Tito Sandro World Search for Truth Channel. Magpapatuloy po tayo maghahanap ng katotohanan. Dahil ang katotohanan lang po magpapalaya sa atin. Ngayon, bago po ako magpatuloy, gusto ko po muna mangumusta sa inyong lahat, mga waray-waray, nakakapareho ako. Kumusta ka mo ha? Kahit hay man ka mo dapit yan ang panahon. Kumusta ka mo? At sa mga kapwa ko OFW, sa mga panig ng mundo, kumusta po tayong lahat at mga kababayan, patuloy po natin ipagdasal ang kaligtasan ng ating kapwa OFW na nasa Israel at Iran. Dahil sa patuloy na dirian ngayon na nangyayari sa dalawang bansa, alam niyo naman po ang nangyayari siguro, no? Kasi sa amin kasi dito, hindi pwedeng pag-usapan yan. Kaya ano lang na tayo, no? At mga kababayan, mayroon tayo ditong dalawang topic na pag-uusapan na siguro alam niya nitong ang iba dito na issue is alam niyo na siguro to. Ang akin lang dito is parang pag-usapan lang natin kasi may marami tayong katanungan bilang mga Pilipino. Dahil nga dito sa nangyayari sa buwan ng Hunyo, dahil nagtataka tayo na may maraming produkto tayo nakukuha sa dagat, di ba? Isda, kung ano-ano pa. Pero di ba nyo alam na may nakukuha na rin na shabu sa dagat? Sunod-sunod na mga pagkakataon na mayroon nakukuha silang mga shabu na palutang-lutang sa dagat. O di kaya sa mga sasakyang pandagat. Ito mga kababayan, iisa-isahin ko lang sa inyo, no? Nung June 3, mga kababayan, mayroon nagkakahalaga ng 1.5 billion na worth ng shabu na nakita sa karagatan ng Zambales. Hindi ko na ito po didetalye, ay nasa screen ko yung link o yung ng news online, doon na lang yung i-research. Parang binigyan ko lang kayo ng hint kung saan nyo i-research. Para hindi nyo pwede na maniniwala kayo sa akin kaagad. Dahil malay mo, mayroon din ako nasasabi na hindi 100% na what is this validated. So, ngayon mga kabayan, isa-isahin ko lang at i-research nyo lang kung gusto nyo pa yung detalye. Kasi ang akin dito, mahaba kasi pag-uusapan natin. Hindi lang ito. So, ito June 3, 1.5 billion worth ng shabu nakuha sa karagatan ng Zambales. Mamaya, walang huli na drug lord. Walang tao. Siguro bago na lumutang lang ito sa dagat. Hindi natin alam na hindi bukod pala sa isda, mayroon na pala yung shabu na makukuha sa dagat. June 6, 1.7 billion. June 6, 1.7 billion na halaga ng shabu sa Pangasinan naman, sa karagatan ng Pangasinan. At sa June 18, mayroon naman nangyari na nakita sa Cagayan Waters naman, sa karagatan ng Cagayan, 104.7 million. 104.7 million worth ng shabu naman sa karagatan ng Cagayan. At ito pa, check nyo na lang ito para makonfirm nyo yung details. June 13, 12 to 13, mayroon naman nakuhang nagkakalaga ng 20.4 million na halaga ng shabu sa karagatan ng Curimao, Lawag City and Paway sa Ilocos Norte naman to. So 20.4 million sa karagatan na naman to nakuha mga kababayan. Eto pa sa karagatan din sa karagatan din June 16 to 17, 15.4 kilo ng shabu na inalang shabu na may nagkakahalaga ng 2.7 million sa karagatan ng Babuyan Island, Gonzaga at Cagayan connecting to Camiguin Island. So, mayroon pa mga kumayan. Mayroon pa. June 20, mayroon na naman 10 billion. 10 billion na halaga ng shabu nakuha naman sa fishing vessel. Okay? Ang tanong dito, may tao bang nahuli? Siguro mayroon ini-interrogate. Kasi nga doon sa nabasa ko sa news, baka daw hindi alam nung mga nag-ooperate ng vessel na kung anong karga nila. So, ang otoridad na mismo nagsabi na parang sa akin pagkakintindi, mukhang hindi pa siya sigurado na yun yung may-ari. Parang hindi alam ng may-ari ng vessel o nag-operate ng vessel. Hindi natin alam mga kababayan. Sa June 20, mayroon na naman nakuha. Dito na naman sa Naay, Cavite. 200 million 200 million. Kahapon lang yata to or ngayon. 200 million na sa Naay, Cavite. Nasa loob naman ng bag. Ang tanong dito mga kababayan, bilyon halaga ng shabu ang pinag-uusapan.
Mayroon ba kayong narinig na nahuli ng mga drug lord? Na pangalanan, na identified, na nakulong? Kasi hindi naman pwede itong mga kabigan, itong mga siyabo na nakukuha sa karagatan, na naglulutangan lang na kusang tumutubo na pareho ng mga isda. Pero bakit? Pagka mayroon dalawang pakete lang na bitbit, kulong agad, identified yung tao. Ito, tatanong lang ako, medyo na nagkakaroon lang ako ng katanungan na may mga isip naman tayo, ano? May nakukulong 3 pakete lang ng siyabo, halaga lang ng ng 100, 1,000, ganon. Pero ito, na nakukulimbat or nasasabat nila sa karagatan na naglulutang na parang mga isda na lang. Pero walang tao. Ano nangyari? Bakit? So, makukonsider ba ito na 100% accomplishment? Diba? Kasi puro lang nakikita natin dito yung shabu lang, wala yung tao na nahuhuli, na pinapangalanan ng mga drug lord, mga owner nito, kasi may mga owner ito. So, isa pa dito mga kaibigan na iniiwan kong katanungan sa inyo na siguro kayo rin magtanong sa sarili. Bakit tumama ng June lahat? Ha? Kaya nga naging curious ako dito mga kaibigan, bakit lahat ito June nangyari? Ha? Siguro nung nakaraan mayroon, pero ito ngayon mga matitindi, sunod-sunod. Halos na lang, pagitan lang ng ilang araw, mayroon nakukuha sila. O, June 3, June 6, June 13, 12 to 13, June 16 to 17, June 18, June 20. Sunod-sunod. So, anong mayroon sa June? Ha? Anong mayroon sa buwan ng June? Bakit harvest time ba ng mga shabu sa dagat? Sa buwan ng June? Ang alam ko mayroon sa June, ang show na lang ni Pangulong Marcos sa June 30. Yun lang alam ko. Okay? So, mga kaibigan, parang pahapyaw ko lang sa inyo yan na kahit pa paano mayroon tayong ideas kung ano nangyayari sa ating kapaligiran. Ngayon, kung gusto niyo ng details, andyan naman sa JB News Online, i-research nyo sa Google, andun lahat ang mga detail, mababasa nyo. Kaya gusto ko mapatunan sa inyo na hindi ako nagagawa-gawa ng kwento rito. Ayaw ko ng fake news kasi isa rin ako na katulad nyo na naghahanap ng katotohanan. Okay? Kaya lang, dito sa paghanap natin ng katotohanan, hindi natin maiwasan na magtatanong tayo, bakit ang dami nangyayari sa buwan ng June? Shabu, nasasabat sa karagatan. Ano nangyayari sa karagatan? Bakit anong mayroon sa karagatan na ginawa parang basura na lang naglulutangan dati? Mga basura lulutangan sa dagat. Ngayon, ang naglulutangan, shabu na. Ang masaklap, nasaan yung tao? Ha? Nasaan yung mga tao? Nasaan yung mga drug lords? Kung mayroon kayo, correct me if I'm wrong, kasi hindi naman ako sasabi na tama yung mga pinagsasabi ko, no? Pakicheck nyo nga kung itong mga nasabi kong mga nasabat na mga drugs doon sa karagatan, mayroon bang mga taong pinangalanan na nahuli ng mga drug lord? Kasi sa pagbabasa ko parang wala akong nakita na identified nila ng mga tao, hanggang nakita lang yung shabu. Pero ang tanong dito, nasaan yung mga drug lords, yung mga may-ari nito? Okay? So, mga kababayan, baka sisihin niyo ako na parang nagdinig. Yan ko pa kayo ng dagdag isipin, ano. Pero at least maging curious tayo mga kababayan. Kasi nga, baka may milagrong nangyayari sa dagat. Sa buwan ng June. Wow. Okay? Ngayon, punta po tayo dito sa update ng impeachment mga kababayan. Kasi nga, ang alam ko, nung nakaraang araw, nagsisigaw itong mga makakaliwa, itong mga anti-Duterte or pro-impeachment na i-trial na, magkaroon na ng trial, magkaroon na ng i-convene na ang impeachment court para mag-umpisa ng trial. Diba? So sigaw sila ng sigaw, sila daw ang boses ng taong bayan na kahit sa rally makikita mo, 1,000 lang. Wala nga yata 1,000 eh. Tapos sila daw ang boses ng taong bayan, kagustuhan ng boses ng taong bayan. Kumbaga parang gusto na isipin na sila lang yung dapat intindihin, samantala yung mga milyon-milyon na nagrarally na anti-impeachment, yung mga milyon-milyon na mga Iglesia ni Cristo, yung mga supporters ni Duterte, parang hindi nila dapat i-consider yon. Ang consider nila yung mga tao lang nila na iilan-ilan lang. Nakakatawa, di ba? Panoorin nyo yung mga rally nila, kung ilang piraso lang sila. At saka yung mga tao nagsasalita ng impeachment, ng sisigaw na i-impeach si VP Sara. Di ba? Kasi kung sabi ko nga sa nakarang video ko, kung kayong may hawak ng majority ng boses ng taong bayan, dinanalo sana kayong senador. Ngayon, tuloy po tayo. Dito po sa update, nangyari kasi, itong impeachment, yung impeachment court spokesman, nagsalita na as of 19 yata ito, noong June 19, hindi pa nagsasubmit ang Kamara ng certification of impeachment na
Doon kasi, kung maalala nyo, nung, di ba, nagmamadali sila, Senator Risa Sontiveros sa Pimentel, na mag-convene na ang impeachment trial, yung impeachment court. So, nag-convene sila, nanumpa sila nung June 10 yata yun. Kung di ako nagkakamali, ha? June 10 yata yun, nag-convene sila. So, nagsuot na sila ng mga ano nila, yung mga, ang tawag doon, robe ba yun? Or, yung parang uniform, parang toga. Okay? Kayo nang bahala, basta nagsuot na sila, parang mga judges na sila. Ngayon ito nangyari. Sa kaduluduluhan, nakapag-decide ang majority ng mga judges, senators na ibalik sa Kongreso. Pagbalik sa Kongreso, 18 ang bumoto at 5 lang yung hindi bumoto na pumapayag na hindi balik. So in short, na ibinalik sa Kongreso, ngayon doon sa ibinalik ang sa Kongreso, may dalawang tawag nito, may dalawa silang hinihingi na certification. Ang una dito ay magdapat i-review nila yung article of impeachment at magawa sila ng certification, magbigay sa impeachment court ng certification na nagpapatunay na wala silang na-violate na sa Constitution na alam niyo kasi yung Constitution nakalagay doon na within 1 year dapat isang impeachment case lang ang dapat i-try, i-entertain. So ang nangyari, may impeachment, first impeachment, second and third, hindi nila inisikaso at fourth lang ang kanilang isinampa. So, ito yung gustong palabasin ng Senate court, impeachment court na maglabas sila ng certification ng Kamara, yung prosecution team na magpapatunay na wala silang na-violate sa Constitution na hanggang ngayon, sana lang, correct me if I'm wrong, kung mayroong bagong update dito, dahil itong June 19 na announcement ng spokesman na wala pa sila submit, ngak-ngak na sila, ngawa lang ng ngawa sa media na kesyo ganito, kesyo ganyan, mga hudas yung mga 18 na senador. So, hindi nila sinusunod pa, sinasagot ang impeachment court. Isang linggo na matapos ipag-utos ng impeachment court sa Kamara ang pagsusumite ng sertipikasyon na naaayon sa konstitusyon ang inihain nilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi pa ito nasusumite ng House Prosecution Panel. It's up to them whether or not to comply or not, but again, this is the order of the impeachment court, and any lawyer worth his salt and any litigant for that matter should comply first before you complain. Buwelta pa ng tagapagsalita ng impeachment court, imbis na ang korte ang pag-initan, dapat paghandaan ng prosekusyon ang defense team ng bise. Huwag daw awayin ang Senado dahil hindi sila ang magkalaban. Ano po motibo nila by criticizing the court? Dapat po yung energy po nila na pagkikriticize sa korte ay ginugugol nga po nila doon sa kanilang kalaban dahil hindi po nila kalaban ng korte. Ang kalaban po nila ay yung kabilang party, yung defense po. So, sabi nga po, formidable yung at mga respetableng mga abogado po yung nasa defense team. So, paghandaan na lamang po nila. At yun yung awayin po nila at wag po yung impeachment court. Iniiwasan din aniya ng korte na ipakontempt ang prosekusyon at sana raw wag na umabot sa Korte Suprema ang issue dahil baka humaba lang ang proseso. Mga kababayan, sa Senado at saka sa Kongreso, magkalibil yan sila. Pero pagdating sa impeachment court, korte na ito at ito sila sa prosecution. Kumbaga, hindi na sila magkalibil at dapat sumunod sila sa kung anong hinihingi ng korte. So, imbes na humihingi sila, sumunod sila, mag-comply sila, nagdadardak nila sa social media. So, ito yung issue mga kababayan, Ito yung issue. Dahil nga, may hinihingi isang certification pa lang na hindi nila maibigay-bigay. Pero sa akin, opinion mga kababayan, bakit kaya hindi nila maibigay-bigay? Sa social media sila nagngangawa. Ako, ordinaryong isipan lang ng mga Pilipino, Di kaya natatakot sila na kung magbigay sila ng certification na wala sila na violate doon sa article of impeachment na i-file nila? Maging basihan ito gamitin na ebidensya laban sa kanila. Di ba? Yung simpleng pag-iisip ko lang na di kaya ang reason kaya hindi sila nagsasamit kay baka isiniisip din na pwede gamitin against sa kanila, against sa prosecution team. Di ba? So, ang problema rito, magkukos ng delay. So, ang tanong dito, sino ba talagang interesado matuloy ang impeachment? Kasi kung interesado itong mga nagngangawa na mga pro-impeachment na matuloy ang impeachment trial, kasi may nag-convene na yung korte,
bakit hindi nila ito kinukumply na certification? Di ba? So, ano ba talaga? Interesado ba kayo magpatuloy ng impeachment o hindi? Di ba? So, bakit nyo dinidili? Dahil magkukos ng delay ito. Di ba, mga kababayan? Sa akin, personal lang na opinion, na sigurado, magkukos ito ng delay. Ito pa yung isa, mga kababayan, na medyo nagko-confuse tayo na ngawa sila ng ngawa na gusto nila ipagpatuloy ang impeachment, gusto nila i-trial na, magkaroon na ng trial, pero hindi sila nagko-comply. So, paano ito? Paano kayo? Parang interesado, pero ayaw. Ha? Kumbaga gusto ng korte, pero ayaw. Gusto ng trial, pero ayaw. Kasi nga, hindi nagko-comply. Ito pa yung pangalawa. Yung Kamara, tumanggi na naman. Tanggapin ang tinatawag na formal entry of appearance ng mga abogado ng defense team ng kay BP Sara. Kasi nag-submit na yung team or yung grupo ni BP Sara ng formal entry of appearance sa Senado. So natanggap na ng Senado at nagbigay sila ng kopya doon sa Kamara na hindi tinanggap. Tingnan niyo yung hindi tinanggap, may note doon na refuse to accept yata. Pansinin niyo hindi tinanggap. So anong gusto nila? Kung gusto nila matuloy ang impeachment, di tanggapin nila para matuloy-tuloy na yung trial, di ba, mga kababayan? Ito yung kasama dito yung sa formal entry of appearance, yung 16 na mga abogado na magagaling. Ito yung abogado na nagmula sa, karamihan nito nagmula doon sa Fortune Narbasa and Salazar Law Firm. So, doon ang galing itong mga karamihan ng mga abogado. Okay, mga kababayan? So, two things. Itong two things na issue na may nagtatanong tayo, nagngangawa sila, nagsisigaw sila na ituloy ang impeachment, pero sa gawa, hindi mo makita. Ngawa lang ng ngawa, ituloy ang impeachment, pero pagdating sa gawa, hindi sila nagko-comply. Hindi sila nagbigay ng kasagutan pa o nag-comply doon sa hinihingi ng korte, ng impeachment court na certification na of impeachment na wala silang na-violate, Simple lang naman yan Kung totoo naman ng wala silang binabiolate, hindi magawa sila yung certification. Sa aking opinion, na simple lang. Gusto nyo matuloy. Second, itong formal entry of appearance ng mga abogado ni BP Sara na 16, hindi nila tinanggap. So ano ibig sabihin noon, mga kababayan? Gusto nyo ba o ayaw? Kasi dito, mga kababayan, ito lumalabas dito, mga kababayan, na ang kampo ni BP Sara ay interesado matuloy at interesado na magkaroon ng hearing, ng trial. Kasi nga itong mayroon nga siya, ang dami pa nga niya nakuha abogado. So, ang tanong ngayon, sino ba talagang interesado magkaroon ng matuloy ang impeachment trial? Sana ang grupo ba ni BP Sara? Kasi ito na. Tapos ayaw naman tanggapin ng Kamara. Di ba? So, sino na ngayon ang interesado? Ang grupo ba ni BP Sara ang interesado matuloy na o ang Kamara ayaw na kasi silang hindi nagko-comply na magkukusito ng delay. Di man kami yan, parang nalilito lang tayo kasi ang inuuna nila kasi yung social media. Mas maganda tayo sana kung totoong may mga na-violate, doon natin pag-usapan sa korte, no? Doon nila pag-usapan yun, hindi yung puro lang pagalingan ng mga spokesman. Ang dami ng spokesman ngayon na clone Mayroon na, kunti na lang magiging Castro. Kunti na lang magiging Castro. Mabasa ko lang yun sa tawag nito, sa social media ng mga comment, no? So, yun mga kababayan na akala ko ba itong mga kakaliwa, itong mga pro-impeachment na interesado matuloy, bakit hindi nila ito kinocomply? Diba? Ang lumalabas ngayon na interesado matuloy ang impeachment ay ang grupo ni BP Sara na ayaw naman nila i-recognize, ayaw naman nila i-tanggapin yung mga proseso na ito nga, yung binibigyan sila ng kopya, ayaw tanggapin ng Kamara. Diba? So, mga kababayan, kayo na lang po ang bahala. Hindi ko naman sinabi tama ako, hindi ko naman sinabi na paniwalaan nyo ako. Ito ay opinion lang bilang Pilipino dahil nga apektado tayo dahil alam mo bakit. Itong magsasayang sila ng pera ng taong bayan dito sa impeachment, yung mga gastos ba? Kahit lang yung mga sinusuot ng mga judges, magkano halaga noon? Yung oras nila, yung susweldo nila, bawat isa ng mga senador at mga kongresista na instead nakalimutan nila mga kaibigan, na instead pagsilbihan ang taong bayan ng mga gutom, ang daming problema, mga tataas ng mga bilihin, nakakalimutan na puro na lang politika ang pinag-uusapan. Ngayon, dapat matuloy na. Bakit hindi niyo tinutuloy ito? Ito yung katanungan ko. Bakit hindi tinutuloy niyo? So, gusto na ng grupo ni BCP Sara ituloy. Hindi naman kayo nagko-comply. So, magkukos ng delay. So, sino ba talagang interesado? Diba? Sabi nga nila, baka natakot kayo sa 16 na abogado mga magagaling. By the way, mga kababayan,
Ito, ipapakita ko sa inyo ang video clip, mga kaibigan, ng mga sabi nga yung mga sino-sino ba itong mga abogado? Sino-sino ba itong tinatawag mga dekalidad ng mga abogado ni VP Sara? Panoorin niyo itong video clip na ito. 16 na abogado ang magdidepensa kay Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment case. Isa-isahin natin ang credentials ng mga ito. Una, si Philip Siegfried A. Fortun. Si Attorney Fortun ay founding partner ng prestihiyosong Fortun Narvasa and Salazar at kilala sa paghawak ng high-profile commercial at constitutional litigation. Matagal na siyang eksperto sa trial advocacy at strategic legal argumentation. Nagmula siya sa University of the Philippines College of Law at madalas na maging panauhing lecturer sa bar review at legal forums. Siya ang leader ng defense team ni VP Duterte na pinaniniwalaang magkakaroon ng malaking epekto sa impeachment. Gregorio Y. Narvasa II. Si Attorney Narvasa II ay member ng kilalang Narvasa Legal Dynasty. Dalubhasa siya sa constitutional and impeachment-related cases. Partner din siya ng Fortun Narvasa and Salazar at aktibo sa litigation at legal research. Nagtapos siya sa isang prestihiyosong law school sa bansa at malaki ang naiambag sa defense strategy dahil sa kanyang malalim na constitutional na kaalaman. Sheila C. Sison. Si Attorney Sison ay partner ng Forum Narvasa and Salazar at nalubhasa sa corporate law at complex litigation. May track record siya sa paghawak ng corporate governance at regulatory compliance cases. Nakapagtapos siya sa isang pangunahing law school sa Pilipinas at kasama siya sa core defense team dahil sa kanyang malawak na karanasan sa high-stakes na kaso. Carlo Wakenti Narvasa. Si Attorney CJ Narvasa ay kabilang sa kabataang henerasyon ng Narvasa family at associate sa parehong firm. May background siya sa legal research at case preparation sa complex litigation. Nagtapos rin siya sa isang kilalang law school at matatag ang kanyang akademikong pundasyon. Kasalukuyang tumutulong siya sa pagbuo ng defense memoranda at technical legal opinions. Roberto Batong Bakal. Si Attorney Batong Bakal ay Senior Associate sa Fortun Narvasa and Salazar. Nadalubhasa sa administrative at civil litigation. May malawak na karanasan sa korte tungkol sa public sector disputes. Nag-aral siya sa isang respetadong law school sa bansa at aktibo siyang tumutulong sa pre-trial at motion practice ng team. Justin Nicole Gular. Si Attorney Gular ay associate na nakatuon sa commercial na litigation at regulatory compliance. Siya ay nagpamalas ng kahusayan sa paghawak ng corporate regulatory frameworks. Graduate siya sa isang pangunahing institution sa advokasya. Binibigyan niya ng suporta ang team sa pag-review ng regulatory issues sa case management. Lyndon Miguel Bakil. Si Attorney Bakil ay associate sa Fortun Narvasa and Salazar na may experience sa government-related litigation. Nakipagtulungan na rin siya sa mga kaso laban sa ahensya ng gobyerno. May degree siya mula sa kilalang law school sa Pilipinas at siya ang tumututok sa administrative at government fund misuse issues sa impeachment. David Ronel Gulia VII. Si Attorney Gulia VII ay Senior Associate na dalubhasa sa complex litigation at policy advocacy. Aktibo sa paghahanda ng legal arguments at representation sa korte. Nakapagtapos siya sa isang pangunahing law institution sa bansa. Malaki ang papel niya sa pag-develop ng defense themes laban sa allegation kay VP Duterte. Maria Selena Golda Fortun. Si Attorney Golda Fortun ay partner at kapatid ni Philip Fortun sa firm. Espesyalista siya sa corporate law at confidential fund advisory. Nagtapos din siya sa isang prestihiyosong law school at katuwang siya sa pag-assess ng legal exposure ng OVP claims. Clarlane F. Radok. Si Attorney Radok ay associate na aktibo sa litigation ng parehong pribado at publiko. May karanasan siya sa case filings at procedural motions. Graduate din siya sa isang kilalang law school at siya ang tumutulong sa dokumentasyon ng courtroom support para sa team. Francisca Marie Flores. Si Attorney Flores ay associate na may focus sa legal research at case preparation. Aktibong gumagawa ng memorandum at legal briefs. Graduate ng isang top-tier law school, susi ang kanyang gawa sa pagsiguro ng coherence at legal accuracy ng briefs. Miguel Carlos Fernandez. Si Attorney Fernandez ay associate na dalubhasa sa commercial at contract law. May hinahawakan ng mga negotiation at contract drafting. Graduate rin siya sa isang pangunahing law institution. Siya ang nakatuka sa pag-review ng contract-related allegations sa impeachment. Michael Wesley Powa. Si Attorney Powa ay associate na may background sa commercial at public sector litigation. Nakipagtulungan na rin siya sa track record ng public cases. Graduate din siya sa isang prestihiyosong law school at aktibo siya sa pag-coordinate ng legal strategy at court submissions.
Reynold Monsayak. Si Attorney Monsayak ay associate na may karanasan sa corporate at administrative law. Nakakuha siya ng degree mula sa isang pangunahing law school. Nakipagsuporta siya sa advisory research katumbas ng legal positions. Partikular siyang tumututok sa administrative compliance issues. Mark Vinloan. Si Attorney Vinloan ay associate na may specialization sa litigation, aktibo sa courtroom presence at oral argument prep. Graduate rin siya sa isang kilalang law school at nagbigay siya ng support sa trial mechanic at witness preparation. Ralph B. Bodota. Si Attorney Bodota ay associate na tumututok sa case management at court filings. May experience rin siya sa procedural coordination at tribunal communications. Graduate din siya sa isang prestigyosong law institution at siya ang nangangasiwa ngayon sa logistical at administrative aspects ng defense team. So, mga kaibigan, salamat sa inyong panonood. Sana at nakakaroon kayo ng mga idea sa panonood ng video ko. At kung gusto nyo talaga tulong-tulong tayo or sama-sama tayo maghanap ng katotohanan. Dahil, alam nyo mga kaibigan, naglilipa na ngayon yung mga fake news, yung mga taong mga nagkukunyari. Wag basta-basta magtitiwala sa mga pinagsasabi. At lalo na sa mga sinasabi ko, wag rin kayo basta-basta magtitiwala, mag-research po kayo para kayo mismo ang makahanap ng katotohanan. At I hope sa video na ito mga kaibigan, makatulong ito sa paghahanap ng katotohanan sa nangyayari sa ating bansa. Dahil mga kaibigan, responsibilidad natin mga Pilipino na pangalagaan ng bansang Pilipinas ang kaayusan. Dahil nga, alam mo mga kaibigan, maniwala kayo sa hindi, sabihin natin bahala sila sa buhay nila, at least ako okay ako, hindi ganun. Kasi para tayo nasa isang bangka. Pagka lumubog ang bangka, lahat tayo yan sama-sama. Diba? Pag ang Pilipinas ay bumagsak, ang Pilipinas malagay sa kumunoy, lahat tayo sama-sama. Apektado po tayo lahat. Yun lang po mga kababayan. Salamat sa inyong panonood. At kung hindi ka pa nag-subscribe sa channel na ito, mag-subscribe po kayo at para ma-update ko kayo sa mga susunod ko pang i-upload ng mga video. God bless us all. God bless the Philippines.